So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, alam nyo, tawang-tawa talaga ako dito sa kinikilos ng ating Vice Presidente. Like, parang gusto niyang patunayan na try and try until you succeed. So, alam nyo naman, no, nung June 19, nag-apply ang kampo ni former President Duterte dito nga po sa International Criminal Court ng interim release. Okay. So ngayon, bakit hindi na i-grant itong interim release? Paano ba naman kasi nauna ang yabang ni Kaufman? Sabi ba naman ni Kaufman doon, I'm pretty sure na mag-grant ito. Wala nga pong nag-disagree, walang nagsalita ni isang judge sa aking motion ng interim release. Kumbaga sa madaling sabi, they keep quiet. Kumbaga parang gusto nang i-insist ni Kaufman na okay, sige, granted na. Pero hindi ganun kadali yun. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagsasalita. Hindi na nila yun iimbestigahan. So, to make the long story short, abay, hindi na i-grant itong interim release na request ng kampo sa pamamagitan ni Kaufman dito nga po kay former President Duterte. Dahil unang-una, pag-aamin din ni Kaufman, mga minamahal, na kulang din sila sa ebidensya. So, kaya hindi nag-pursue. So, ngayon, ito, panibagong balita. Ito yung ata yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na meron daw silang pinanghahawakang malaking alas at magbabalik na daw itong si former President Duterte. Malapit na daw pong bumalik. So, sabi dito sa balita, yan o, Duterte asked ICC anew for interim release to undisclosed country. So, you know, try and try until you succeed ata yung gustong i-pursue ni VP Sara Duterte. Kaya pansinin ninyo, laging nasa ibang bansa si VP Sara Duterte. And official trip yung nakalagay sa kanyang travel authority. Pero sinasabi niya na nagtatrabaho naman daw siya ng maayos. Like how? Paano ka nagtatrabaho ng maayos? Sige nga, paki-explain kung paano ka nagtatrabaho ng maayos. Ngayon nga po mga minamahal, nag-apply sila ng panibagong interim release. 'Di ba? Dito nga po sa undisclosed country. So, meron daw pong bansa na willing tumanggap, willing umattend sa mga session dito kay former President Duterte. Redacted nga lang, hindi nga lang pinangalanan. Pero kung kayong tatanungin ko, sige nga, mga minamahal, saang bansa kaya itong si former President Duterte nag-apply? Sa Belgium? Saang bansa kaya, mga minamahal? So, kung saang bansa man yan, hoping na sana maging tahimik din yung bansa ninyo. Hoping na sana hindi na gawing, hindi naman gago si former President Duterte dyan. Ito nga I remember na sinabi ni Kaufman na hindi na daw po uulitin ni former President Duterte yung mga ginawa niyang kasalanan. Like, what the F? Sarili mong kliyente, nilalaglag mo. So, meron ngang admittance. Merong admission na talagang mayroong crimes against humanity. Merong war crimes, 'di ba? Dito sa ginawa ni former President Duterte. Actually, pwede naman siyang i-grant ng interim release sana eh. Ang problema, hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court. Hindi na tayo miyembro. So, kailangan niyang humanap ng bansa na miyembro ng ICC na pwedeng tumanggap sa kanya. And hoping kung sino man yung tumanggap, hindi sana maging magulo yung bansa ninyo. Alright, so basahin natin tong balita. Former President Rodrigo Duterte through his legal counsel has reiterated his request to the International Criminal Court for an interim release to undisclosed country subject to any condition deemed appropriate. So, for the sake of clarity, the defense informs the pre-trial chamber its willingness to cooperate with the ICC. So, sinasabi dito,
na yung bansang yun ay willing daw, sobrang willing na makipag-cooperate, talastasan dito sa International Criminal Court to accept Mr. Duterte onto its territory and to enforce condition of release. The redacted blank, itong country na to, is furthermore fully aware of Mr. Duterte. Redacted. According to the heavily redacted document submitted by Nicholas Kaufman, the former leader counsel to the pre-trial chamber dated August 19, 2025, it all added all the prosecution's object to the blank serving and receiving country for the purpose of interim release are either negligible or negotiable. At ito yung pinaka-wild na ginawa ni Kaufman. Ang sabi niya, should the prosecution be permitted to challenge the aforementioned blank, resolving the issue blank could take several months or more, especially if other blank are blank. Mr. Duterte continued detention during this protracted process would not be fair or reasonable. So, sabi dito mga minamahal, ni Kaufman, siya pa talaga yung nag-request hindi daw dapat payagan ng pre-trial chamber ang prosecution na tanggapin or tumanggap ng challenge. Kasi baka daw po mas matagalan ang desisyon than who the F you are, para magsabi ka ng ganyan. Bakit hindi na lang natin sundin ang rules? Bakit hindi na lang natin i-follow ang obey? Diba? Masyado kang nagmamagaling. Ikaw nga lang tong nagre-request Diba? Dapat sana matuto tayong kahit papano mag-apply ng respeto. So ngayon, mga minamahal kayo, sa tingin ninyo, makakalabas, mabibigyan kaya ng interim release itong si Digong? Ewan ko lang. Kasi itong si Kaufman nag-file. So, nung nag-file si Kaufman ng interim release, I feel na pagdesisyonan niya ng International Criminal Court. Pero I think hindi ngayon. 'Di ba? Kasi kailangan kompleto, Ricardo, ang ebidensyang dala-dala mo. Madali lang kumilos ang ang International Criminal Court. Yan ay kung sasang-ayon sa inyo. Hindi lang naman kasi simpleng murder ang kaso ni former President Duterte. Ito po ay patungkol sa crimes against humanity and war crimes, mga minamahal, mga malakihang pagpatay. Alright, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.